Anong ginagawa mo? Ano ba yan? May pangit na kalabasa na maganda. Para gumanda, ha? Mabilis Ang magpakita. tahanan nila Maganda. ay mukhang Tulad ng- sariwa. So anong pangit? Naghahanap pa Seryoso? ng papure? Hawakan mo Nasa kamay mo ako. na. Anong hinihingi mo? Kung hindi Kung ko ako ang sinabi lalabas? agad, dinala na ni Lola sa bahay niya. Diyos ko! Ate, ang tagal na? May isang bata? Bakit pinapakiusap mo ako? Ayoko sa mga chismosa tulad mo? Sabi ko na sa'yo, tumigil ka na sa kakadaldal para sa akin. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Tungkol sa kapatid kong babae, ikinakalat mo lahat. Salamat, mga Ngayon, kaibigan. kapag lumabas siya, tinitingnan siya ng lahat, hindi siya makatingin kahit kanino. Ang dami-daming chismis. Diyos mio, ate, sinisiraan mo ako, Kwang. Wala naman akong sinasabing masama. Sinasabi ko sa'yo, aksidente ko lang nabanggit kay mo. Tama? Basta sinasabi ko lang. Aksidente Baka lang? sakali baka magkaroon ng problema, baka ngayon buong Alam barangay. ko na ang lahat. May bumangga sa labas. Isabi ko ang kahilingan ng kumida ng Ngayon, may lakas ka pa bang pumunta sa bahay ko? Halika rito! Umuwi na. Palam? Grabe, ilang dekada na tayong magkakapit-bahay, isang kalabasa lang, pinagdadamot mo pa sa akin? Ako, hindi ako maramot sa'yo, bibigay ko pa sa'yo Okay lang kahit din ano. dito. Pero no Kahit me maraming gusta sa kwento, episodyo, ayos lang. sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito, ha? Ilang taon na, hindi ka pa rin nagbabago? Kaya nga binigyan kitang palayaw ngayong umaga na Saulo, at tama naman yun. Alamin mo kung bakit nag-aalala ang mga tao ng ganun. Tapos binura pa niya. Wow, social. May tao ba dyan? Diyos ko! May palayaw. Uy! Patay na. Sige lang, pakinggan natin. Huwag mong sabihin na hindi ako makahanap ng asawa, please. Hayaan mong magsalita ang iba. Ako naman, ayaw ko munang mag-asawa. Ikaw, umuwi ka na ba? Ang gabi, basta siya ng Class Channel pa rin yung sa mga video. Pinagmaneho mo ako pero nilait mo ako? Ano ba ito? Bakit maganda ang mga tao pero single pa rin? Baka hindi pa lang dumarating ang tamang pagkakataon? Hindi ako makatulog kagabi. Bakit parang pagod na pagod ka? Kasi nga hindi ako nakatulog kagabi. Alam ko na. Sigurado akong patay na siya. Ano yun? Ngayong umaga papunta sa trabaho? Narinig ko ito kahit saan ako pumunta. Ang dami nilang sinasabi. Pero, bakit mo naman pinapansin? Titigil din sila kapag nagsawa na. Hindi ko pinapansin. Alam ko Hayaan malakas mo ka na lang rin. sila. Pero ano man ang mangyayari, huwag mo akong itago. Alam ko. Hukbi, huwag ka nang malungkot. Sabihin mo lang sa akin kung may problema ka o kung may gumawa niyan, paparusahan ko sila. Huwag mo nang gagawin pa ang kahit ano. Sobra na akong nagpapasalamat sa'yo. Nakikinig ako, nanay. Ano bang sinasabi mo? Opo, alam ko na. Hahatid ko si nanay sa palengke para mamili. Sige, kahit ano ang gusto nyo, bibiling ko. Salamat. Hoy, ihatid mo si mama sa lakad niya. Papasok na ako sa trabaho. Opo. Alam ko na. Tapos na ako. Pupunta na ako agad. Hintayin mo ako sandali. Anong klaseng babae ang magdamit ng ganyan? Masama. Para kang kerida. Masama. Makitit tungkol sa bata. Kumusta ka na? Ano yon? Tignan mo yan? Hinihintay ang mahal. Umupo ka, umupo ka. Hindi. Gusto ko pang manatili ng kaunti pa. Mahirap pa Ang itong sama mo. pag-usap. Kaya ay may isang bagay na naalala kita. Ngayon lang kita nakita. Umupo ka dito. Pinatuwa ko kita. Hindi ko natakot makita sa
Sa party, sinabi mo na parang gusto kong magkalsyo. Huwag mo nang sabihin, nakakainip na. Saudo. Siya ang bangungot ng buhay ko. Ha? Ang sama ko Sabi ba? ko, hindi bakit pero siya ay sobrang malakas. Kaya harap niya, nawawala ang aking dignidad bilang lalaki. Nakakalungkot, kapatid. Bakit ka pa nakatira sa kanya? Siguro ito'y tadhana. Baka nga. Sawang-sawa na siya. Sa tuwing nagkikita tayo, parang bata akong naliligaw. Sige, hintayin mo akong magawa yon para sa araw na na-late ka. Paalam sa inyo. Alam at magkita tayo sa susunod na video. Ako! Tumabi ka. Hoy! Ang babaeng iyon? Saan ka galing at ginugulo mo ang buhay ko? Ikaw, babae. Tulungan mo ang asawa mo. Isama mo rin si Lola. Mahal mo ba ang mga prutas? Lola! Lola! Bakit hindi mo mahal ang mga prutas? Sinasabi ko sa'yo. Ano ito? Iiwan kita. Saan? Batang babae. Pakawalan mo ako. Ganun ba? Anak ng kalaguyo mo. Inagaw niya ang tatay mo. Binugbog pa niya si tatay mo. Itinulak pa niya ang tatay ko. Kita mo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para mapanood ang mga bagong video. Salamat mga kaibigan. Ako na ang bahala sa kanila. Bruha! Bruha! Babaeng bruha! Babaeng bruha! Inagaw mo asawa ko! Inagaw mo asawa ko! Tulungan mo ako, ate! Mamatay ka na! Mamatay ka! Uy! Bitawan mo! Bitawan mo! Unasan na! Unasan na! Unasan na yun! Nasaan po si Lolo? Pupunta kay nanay saan? Ha? Sige na ha! Sinasabi ko sa'yo, kung makita kita ulit, sasaktan kita! Bitiwan mo siya! Para imarkahan ang iyong barko! Naiintindihan mo ba? Masayang pag-inom ng kape, nanay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kaya tinawag ako kagad. Pero walang tao sa bahay. Ah, saan pumunta si tatay, nanay at kuya? Nasabay daw silang uuwi. Uy, May sasabihin ka ba? ha? You're Saan ka kidding? pupunta? Mga kaibigan, ano ang nangyari? Kuya, may problema ba? Oo, madaling makita. Nanay? Anong nangyari, nanay? Medyo ganun. Maganda ba? Nakalulungkot! Ano ang nangyari? Nakalulungkot! Wala lang yun, anak. Konting hindi pagkakaintindihan lang sa negosyo ng tatay mo at ako. Nakakahiya. Ano ba yan? Sigurado bang hindi siya tatanggapin? Kung duwag ka, huwag kang magloko sa labas at mapapahiya ka sa mga anak mo. Lagi kang iniisip mo sarili mo. Naisip mo na ba ako kahit minsan? Ako'y nagtatrabaho para sa tatay mo. Pero nagawa mo pa rin magalit sa akin? Paano mo nagawang ipagkaila ito? Nanay, tatay, ano itong tungkol dito, tatay? Eh, tingnan ko na kasi. May kabit siya sa labas, ha? Nagsama. Naglalambingan sa cafe. Nahuli sila ng nanay mo. Diyos ko. Nakakahiya. Yung batang iyon, mas bata pa siya sa'yo. Diyos ko. Parehong nagsasalita ang dalawa. Tama na! Sabihin mo, hindi ko gusto ang Tama na, magsinungaling inay! sa'yo. Inay! Sabihin Paano mo. ka pa nakakapagsalita? Tama na! Maligayang pagdating sa inyong lahat. Totoo ba ito? Totoo yan. Nakita ko mismo. Hindi ko na kaya to. Maghanda ka na. Aalis na. Sikip, Sandali lang ha. Tanong ko lang po ng maayos. galit. Anak, nabigo mo ako masyado. Iniwan na ako ng mga kaibigan ko. Mag-subscribe sa channel na Kian Mika para hindi ma-miss ang mga nakakatuwang video. Isa pa, humingi ka ng tawad sa akin. Niloko ako ng babaeng yon. Sa puso ko iyon. Laging mahal kita, sobra. Tama na. Maglinis na lang. Narinig ko na sinabi mo gusto mo sumama sa kanya! Sige! Sige na! Sige na! Grabe naman. Sa bahay na ito, lagi akong pinahihirapan ng asawa ko. Bakit ba? Grabe! Grabe!
May malaking balita Meron, ba? syempre. Oy! Tapos mo na, huwag ka nang like, mag-share, subscribe ko. Diyos ko! Sino pa ba? Nagkagulo na sa palengke? Nalaman ko ito mula sa mga tindera. Ngayon, sino pa ang matatapang na sumagot? Ay, naku! Nanay, nanalipat ako. Bakit ang saya mo? Siyempre, masaya ako. Noon, pinaratangan ng lola mo ang nanay ko. Nakipagkita na kay Mang Myo, kita mo yon? Nangyari na. Buti nga sa kanya. Sige, magtrabaho ka na. Aalis na ako. Grabe, hindi naman ako mabait, di ba? Dalawang magkapatid, pero ngayon, Gang! isang lalaking nalulungkot. Babae noong panahon ng serbesa at alak. Babae sa panahon ng matapang na kalokohan. Huwag kalimut. Tom's heart is lost. It's Inom! okay, no. Inom para makalimutan. Kalimutan lahat. Kalimutan ang lahat ng masama at nakakahiya. Ano pa ang masama at nakakahiya dito? Inom na para makalimutan ang lungkot at Kaya hirap. kapag maingat ka, magiging maayos ang lahat, di ba? Magtanim ng buto, tutubo ang halaman, wala kang maisasama. Guro, ikaw malakas. Oo. Basta may kumuha ng pato na kahon. Huwag kunin ang panglimang kahon. Gumagawa ba ng kalokohan ng demoniko ito? Lahat ay dadaan sa ganyang landas. Mga kaibigan. Gusto ko mamatay? Mamatay. Paano makalimutan ang lahat? Makalimutan ang kalukutan? Makalimutan ang paghihirap? Kakagaling ko lang, ang bata na babae ay walang magawa, kaya gumaling na ako. Paano ka gumaling? Dahil sa akin, ako ang huwarang lalaki sa barangay na ito. Sa harap ng mga anak ko, ako ang idolo nila. Dahil din sa hipag kong iyon, lagi siyang nagagalit sa akin. Lagi niya akong sinisisi. Dahil lang may pera siya, minamaliit niya ako. Malungkot ako. Bagong labas ako para maghanap ng tao para aliwin ako. Opo, paalam hanggang sa muli. Kasalanan mo yan? Mali ka? Matanda ka na? Mali ka? Pero pumunta ka para manghuli ng biktima? Bakit hindi pinupuri ang batas? Kahit matanda na, kailangan pa rin kumain. Nalulungkot ako, may nag-comfort sa akin. Hindi ko naman nais na makahawa. Dahil magaling magbigay aliwang bata, kaya nadikit ako ulit. Paalam, malaking pamilya. Kakagising ko lang at ako ang nahirapan, alam mo? At ikaw rin, medyo baliw ka, pati anak natin, mali rin, alam mo? Pasensya na, pero pag ako kinasuhan ng ganyan, walang kwenta. Paano mo nasasabi yan? Kasi sa tingin ko, ang anak mong si Dewey ay magaling din. Mahal kong pamilya. Kung pwede, mag-usap tayo. Gaya ng dati, may kaibigan kang kausap, makakapag-usap tayo ng mga problema. Baka umasa ako. Matutuwa ako, pero miss na miss. Pinapansin niya ang alaga ni Ginang Nguyet. Tama ba, Yutmay? Pasensya na, nakalimutan ko. Hindi pwedeng muntik na lang. Inumin mo. Inumin mo para makauwi na ako. Mukha lang magagalit sa akin si Mrs. Magpapalipas ng gabi sa labas ako ngayong gabi. Pag may dumating na bisita, lagot din ako. Labis na ako nahirapan. Diyos ko, dahil lang sa'yo, mas mahal mo kasi ang asawa mo, kaya ito ang naging resulta ngayon. Kung ako yan, sasabihin ko isang salita lang at ang asawa ko aalis at di na babalik. Grabe humalik si Mrs. pare. Gusto ko rin siyang turuan ng leksyon, pero paano ba? Nakikita ko namang nagsusumikap siya. May effort at pagmamahal. Pinagpapasensyahan ko na lang ang sobrang paghalik ni Mrs. Hindi naman ako natatakot Ito, sa'yo. pakinggan mo. Ang mga bagay na galit sa akin ay ang karahasan. Pag uwi mo, gamitin mo ng malakas para sa akin na dapat katakutan. Ha? Pwede ba yan? Takot ba ang mga babae sa karahasan? Bro. Ito, tinuturo ko sa'yo. Huwag mong sabihin na sinabi ko, ha? Opo, naghintay ka na. Pwede ba? Ano? Wag naman, hindi naman ako tanga. Ang galing mo naman, pero iniwan ka ng asawa mo ilang dekada na ang nakalipas. Pinapayo mo sa akin, tapos iiwan ko rin sarili ko? Sige, lasing lang ako, hindi ako baliw. Pagkatapos ng isang basong ito, uuwi na ako. Ang bilis naman. Oh. Diyos ko. Pero hindi.
Halika na dito at mag-inuman na tayo. Natakot si Lolo sa kanyang asawa. Tawagin mo na lang siyang nanay sa susunod, okay, Lolo? Hindi ko na siya bibigyan ng isang kusing. Sayang ang lahat ng mga taon na ginugol ko para sa kanya. Totoo yan. Kahit na may nangyari, patuloy pa rin ang iyong ina sa pagbilang ng pera. Kailangan ko pang mag-isip. Kailangan kong makita kung magkano ang binayaran ng tatay mo sa akin para pumunta sa mga batang iyon na may asul na mata at pulang labi. Ibig sabihin ba nito hindi nagalit si mama kay papa? Hindi ganon kadali ang buhay, anak. Tignan mo na lang. Ibibigay ni nanay lahat para kay tatay. Sige, alam ko rin na ang iyong ina ay isang tapat na tao. Nanay, naalala mo pa ba yung huling beses na nagkamali kang nagselos kay Tia Banguyat? Ano na? Nahanap ko na lahat ng hinahanap ko. Kaya pala nandito ka para pag-usapan yan, di ba? Hindi ako hihingi ng tawad sa bahay na yon. Iniisip ko pa lang na iniwan niya ang bahay para sumama sa lalaki nung araw na yon na pumunta ako sa bahay niya. Hanggang ngayon, galit pa rin ako dito. Masakit pa rin ito. Kapag binubuksan ko ang aking bibig, puro dugo ang nakikita ko. Kaya siya nangaliwa. Ang mga lalaki gusto nila ang mga babaeng banayad, hindi tulad ng nanay mo na palaging nagagalit. Anong sinasabi mo ikaw, Halimaw? Magtataksil ka sa akin? Ngayon, ikaw na ang susunod. Gusto mo bang magtaksil ulit? Tingnan mo. Ang totoo lang, nanay, kung maniwala ka o hindi, bahala ka. Mag-ingat ka, baka mawala siya sa'yo. Kahit may pera ka, kung wala kang asawa, hindi ka rin magiging masaya. Tunay na isang anak ng langit iyon. Hoy! Pakinggan mo ako. Sige, kahit na malusog ka na ngayon, makakaramdam ka pa rin ng sakit kapag nakita mo ang mukha niya. Bakit parang hindi tayo nagkakaintindihan, miss? Grabe Bakit ang dumi ganon? ng bahay na ito. Sobrang dumi na, tama na, ha? Pumunta ako dito para makita si Ging Nguyen. Huwag mong gawing issue. Bakit mo nakita ang kapatid ko? Siguro gusto mong humingi ng tawad? Sige, dahil may sincerity ka naman, nasa likod lang siya ng kama. Lumapit ka at humingi ng tawad sa kanya. Hindi. Huwag kang kumain ng hindi pa hinog. Pumunta ako rito para hanapin ng anak ko. Baka nandito siya. Pero parang wala talaga. Uuwi na ako. Gusto ko ring humingi ng tawad sa tatay ni Nguyet. Pero naisip ko ang ginawa ni May. Iniwan niya ang bahay para sumama sa lalaki. Nakakahiya. Wala kaming dapat ikahiya. Baka talagang tanga, parang manok na wala sa sarili, nakakatawa ka talaga. Ang saya. Uy, up! Sana mas maaga mo na lang sinabi. Kitang-kita sa mukha ng iyong ina ang pagkakamali. 2 beses. May boyfriend pa naman siya, tapos ginagalit niyo pa siya. Diyos ko, wala namang problema. Kung sino ang gumagawa ng masama, siya rin ang mapapahamak. Tita Moy, kumusta po? Hindi ko kaya. Walang problema. Hindi ko na pakikialaman ang nanay mo. Kaya mula ngayon, hinihiling ko na huwag mo nang sulsulan ang anak ko. Narinig mo ba? Oo, aalis na rin ako. Ano ang mga kailangan nating ihanda para sa araw natin? Bahala ka na at ang mama ko sa bagay na yan kaya hindi ko alam. Sabi mo gusto mo ng damit at sapatos? Bakit hindi ka pa pumunta? Kung medyo late ka na, baka sarado na ang mga tindahan at wala ka nang mabili. Bakit hindi mo nalang pansinin ang kasal natin? Kung magpapatuloy ka, magagalit ako sa'yo. Sabi ko na sa'yo, bahala ka na at ang mama ko dyan. Sabato, tara samahan kita bumili ng damit at sapatos. Baka magsara na sila. Kalma lang.
Pero ano ang ipapadala? Yung asawa niya ay isang executive na kinakatawa ng isang foreign na beauty brand. Laging nakikipag-ugnayan sa magagandang tao ang trabaho. Ngayon mo lang natuklasan ang asawa mo. Matagal na siyang may kabit at may anak pa sa labas. Ano naman ngayon? Ano ang magagawa pa? Diborsyo lang. Ano pa nga ba? Matanda na kayo, pero nagdedemanda pa kayo ng diborsyo? Pinagtatawanan na lang kayo ng mga tao? Pero mas mabuti pa ito kaysa sa pakikipamuhay sa isang asawang babaero. Kung ang lalaking iyon ay ikaw, hindi ako basta-basta papayag sa hiwalayan. Kaibigan ko, mabait pa rin siya. Tuloy jambitan, Mickey Birds Patamadbot. Hindi ito magiging madali. Nagsakripisyo ako para sa aking asawa at mga anak sa loob ng maraming taon. Biglang humihiling na ibigay lahat ng ari-arian sa babaeng iyon. Hindi ko bibigyan ng kahit anong saya ang babaeng iyon, pati na rin ang pamilya niya. Hindi mangyayari iyon. Sinong makakaalam kung ikaw ay nasa sitwasyon ko? Kung ganun, wala ka nang mahahawakan. Nay, tulog ka na ba, Nay? Hindi pa. Anong nangyari? Sana hindi ka pumunta rito para humingi ng tawad para sa tatay mo. Okay? Kanina ay lumabas ako ng bahay at nakita ko si tatay na natutulog sa sala. Bakit hindi mo siya pinapasok sa silid? Ayoko matulog kasama ang taong ganyan. Kung naaawa ka sa kanya, papayagan mong matulog ako dito at sa bodega matutulog ang nanay mo. Tahan na po! Alam kong galit na galit ka kay Itay, pero tatay ko ay matanda na. Pabayaan mo si tatay na matulog ng ganyan? Kinagat siya ng lamok. Paano kung mahilo na naman si Tia? Kung magkasakit si Tia, sino ang mag-aalaga? Si Ma ang mag-aalaga. Gagastos pa tayo sa mga gamot. Patawarin mo na ako, please. Bahala siya. Bahala siya sa ginagawa niya. Sabihin mo sa mga batang mababait na mag-alaga sa kanya. Bakit ako ang mag-aalaga? Bakit? Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kay nanay. Sobra ba akong gawin ito? Bakit ganun kalala? Gumagawa tayo ng mahihirap na trabaho, pero kinuha niya yung pera ng anak na babae. Buti nga sa'yo. Ha? Tungkol saan ang usapan ni Maumu? Pasparingdi. Sa hinaharap, hindi na kita at ang nanay mo istorbohin. Sige nga. Pwede ba tayong umupo rito at mag-usap? Huwag mong pansinin ang sinabi ni Ba kahapon. Bakit ka narito para makita ako? Sabihin mo na lang, ano ang kailangan mo? Narinig ni Lola na isa kang mahusay na nurse. Kaya gusto kang ipapadala sa ibang bansa.
para mag-aral ni lola mo. Mas maliwanag ang magiging kinabukasan mo. Ayaw mo ba akong itaboy? Para hindi mo na ako makita ulit? Ayaw mo bang malaman ng lahat na hindi mo ako ginusto bilang anak? Nanay, talaga... Sige lang. Kung gusto mo ako mag-aral sa ibang bansa, kailangan mong tuparin ang aking kondisyon. Sige, anong kondisyon? Sabihin mo lang, kung kaya, gagawin ni Papa. Sabihin mo sa pamilya at mga kaibigan mo, ako ang anak na iniwan mo. Lumipat na. Hindi mo kaya, di ba? Kung ganon, wala na akong masasabi pa. Sandali lang. Pinipilit mo akong gawin ito, Papa. May mga dahilan ka rin. Kailangan kitang maintindihan. Kaya sino ang makakaintindi sa akin at sa aking anak? Ilang taon na ang nakalipas? Tahimik na tiniis ni nanay ang kahihiyan na iniwan mo. Ngayon, ayaw niyang aminin iyon. Ano yun? Ayaw mong mawala ang yaman at reputasyon na mayroon ka? Tama ba? Nanay, gising ka pa ba? Bakit hindi mo tanggapin ang alok ng tatay mo? Hindi siya ang tatay ko. Huwag mong gamitin ang mga salitang iyon, nanay. Wala kang karapatan. Kaya sagutin mo ako. Ganon? Ayoko talagang malayo sa'yo, Nay. Ayokong malayo kay tita. Marami ring tao dito na nangangailangan sa'yo. Bakit kailangan kong umalis? At para saan pa? Ayoko nang may utang na loob ko sa kanya. At maraming iba pang mga dahilan kung bakit hindi ko ito matatanggap. Alam ba ni nanay kung anong iniisip ng anak niyang babae? Tatanungin ko lang ng ganyan. Anak, ayaw mo bang kilalanin ang tatay mo? Kahit papaano siya ay tatay mo pa rin. Ilan? Hinding-hindi ko siya kikilalaning tatay ko. Alam mo yan? Gusto niyang palayasin ka para hindi magkaproblema. Kaya kaya mo lang sinabi yon. At sigurado din, hinding-hindi niya isusuko ang lahat para sa ating pamilya, nanay. Ngayon. Pero paano kung ikaw ang tumanggap nito? Ako rin, hindi sumasang-ayon. Kahit papaano siya ay tatay mo pa rin. Bago! Hanapin mo muna. Lagi kong gustong makipagkita sa kanya minsan. Para hindi na magtanong, bakit mo iniwan ang nanay mo? At itanong kung ako'y nandito sa mundong ito, tapos hahanapin ka ba ni tatay? Pero nang makilala niya ang matandang iyon, ang mga tanong na iyon, sa akin, hindi na mahalaga. Wala na itong kahulugan. Hanggang sa, ginawa niya ang mga alok na iyon. Karne ko. Lola, pwede ka bang pumasok? Opo, pumasok po kayo. Maghintay sa baba para makita si Yukmay. Para saan si Swan? Sinabi niyo sa batang iyon na gusto ng tatay mo na ipagpatuloy mo ang pag-aaral sa ibang bansa. Ngunit, ayaw umalis ng bata. Sigurado akong hindi papayag si Utmay. Pero bakit gusto ni tatay na mag-aral sa ibang bansa si Utmay?
Sinabi ni Ba sa kanya na nais niyang umunlad ang kanyang karera. Pumunta ka sa school sa tamang oras. Ngunit totoo ako. Sa bagay na ito, gusto ko rin pumunta sa malayo ang bata. Pero kung malaman ito ng nanay ko, malulungkot siya at masisira ang pamilya namin. Kaya ngayon, ano ang gusto mong gawin ko, tatay? Ba, B, wala kang karapatang sabihin ito sa akin. Pero pakiusap, gawin mo ito para sa nanay mo. Sabihin mo sa bata na mag-aral sa ibang bansa. Kahit papaano, ito ay isang magandang oportunidad para sa kanya. Akala mo ba makikinig siya kapag sinabi mo sa kanya, para sa akin, pamilya, mama, at pangalawang tiyahin ang pinakamahalaga. Hindi na niya iiwan ang pamilya at pati na rin ang mga tao doon. Hindi siya mawawala sa kanila. Pero baka makinig siya kung ikaw ang magsabi. At sana palaging sabihin sa kanya ang mga tamang bagay. Ligtas ka ba? Isalin ng salin mismo. Buhay ka pa ba? Bakit ang daming nangyari? Paano ka makakapagtanong ng ganoon kalokong tanong? Pero salamat din sa iyo sa pag-aalala sa akin. Mabuti akong nabubuhay. Katulad lang ng dati. Ang alam ko lang ay may isa akong ama at isang kapatid na lalaki. Pasensya na sa mga nasabi ko nung hinanap mo ako. Sa totoo lang, ayaw kong malaman mo ang lahat. Pero hindi ko akalain na walang lihim na hindi nabubunyag. Sinira niyo ni tatay ang buhay ni nanay at ako. Talagang gusto kong itama ang mga pagkakamali na yun. Hindi na kailangan. Wala akong obligasyon. Bumalik na ang buhay ko sa dati. At pakiramdam ko, mas magaan na ako ngayon. Kung makakawi si kuya, magiging kampante na ako. Hoy, gising na. Bakit mo hindi tinanggap ang alok ni tatay na mag-aral sa ibang bansa? Kasi nakikita ko na ito ay isang magandang pagkakataon para matuto ka sa ibang bansa. Hindi ako makalakad. Alam mo naman na hindi ko iiwan si nanay at hindi ko iiwan ang lugar na ito. Kita-kita tayo ulit mga kaibigan, pero ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Pupunta ka lang ng sandali, tapos babalik ka dito. Gagamutin ng mga tao gamit ang mga kasanayang natutunan mo sa ibang bansa? Pareho ba kayong gusto akong paalisin? Para hindi ko kayo istorbohin, di ba? Mo'y giyan ng uke. Hindi ko sinasabi tungkol sa tatay mo. Pero ikaw rin ay naglalabas ng ganitong mga mungkahi sa akin. Utmi, makinig ka sa akin. Ayoko na ng kahit ano mula sa inyo. Oh, ikaw? Ha? Bakit ka pa umuwi? Ngayon, huwag mong isipin. Dahil kapatid ko ni May, pwede mo nang gawin. Ang gusto mo. Ha? Nagmamali ka sa akin? Gusto mong umalis? O bumalik? May utang pa ako sa iyo na hindi ko pa nababayaran. Alam ko. Yung utang na yan, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, babayaran ko. Ako at siya ay naging parang magkaaway dati. Pero sana sa hinaharap ay maging mabuti ang pakikitungo mo kay Yukmay. Hindi mo na kailangan paalalahanan ako tungkol diyan. Para kay Yukmay, alam ko kung paano haharapin ang paghihirap. Basta huwag mo lang istorbohin ang pamilya ni Ukmay. Salamat.
Sige, kuya. Babalik ako sa kampo mo. Isang tambak ng mga dahon ang nalalaglag. Sinusunog ko ito, pero hindi nauubos. Sa buhay ko, wala akong asawa, wala akong anak. Sige, tuwing maglilinis ako ng buong hardin mag-isa. Ano? Ha? Salamat. Ano sa tingin mo? Ginawa kitang bayaw, kaya binigyan kita ng alak. Pasok ka. Hello, Kuya Nang? Ha? Bakit Oh, ganon? may trabaho ako dito. Kaya dumaan na rin ako para kumustahin ka. Kumusta ka? Alam ko naman, hindi na kailangan itanong. Miss na miss ko na ang bahay na ito. Miss na miss ko na si Tito Nam. Alam mo ba, Tito Lap? Maraming gabi na hindi ako mapakali doon. Pero hindi ako makatulog kasi nasanay na ako sa malamig na hangin dito. Uy, may taong yumayakap doon. Pakinggan mo. Bakit ka bumalik dito? Kailangan mo bang maging malamig sa akin? Noon, malamig ka sa akin. Gusto mo akong umalis dito? Umalis sa Australia? Ngayon alam ko na ang buong dahilan. Hindi mo kailangang maging malamig sa akin. Ganyan ang gawin mo. Nalulungkot ako. Bakit malungkot? Hindi pa kita pinaalis dito? Kaya suwerte ka na? Wala kang kasalanan. Pero ang tatay mo ang may kasalanan. Ang ama ang may kasalanan, hindi ang anak. Pero paano magpakasal sa iba? Kuya Nam! Kuya Nam! Kuya Dinig ni Tia Hai. Kuya Oo. Nam! Kamusta po, Tia Hai? Aba, ang batang ito, umiinom ng alak. May lakas ka pang loob umuwi dito, ha? Pwede ba? Alam mo ba na pinahirapan mo si nanay? Ikaw, may lakas ka pang loob umuwi dito, ha? Ikaw, nya. may lakas ka pang loob umuwi dito, ha? Nya. Calm down. It's not his fault. Hindi ba kasalanan niya? Buti na lang, nandyan siya. Kaya ko lang siya sinaktan. Kung nandito ang tatay niya, siguro hinabol ko na siya ng itak. Sige na, huwag kang magpasaring. Kung meron kang sasabihin, sabihin mo na lang. Nga, mauna ka na umuwi. Hindi pwede. Siya yun? Hindi pwede siyang tanggapin. Kung hindi, hindi ko Where's the guy with you? papalitan. Okay, sit here. Drink this cup of tea. He'll leave right away, right? No, don't let him drink any tea. Okay. How? Pour it now. Pour it now. Pour the tea now. Apakaayos, masaya ka na ba? Alam mo na, mabilis yan. Ano bang gagawin ng manugang? Hindi ko po napansin iyon, Tito Nam. Kung sakali lang. Kung hindi nagkasala ang tatay mo, hindi nahirapan si Bangoyet, Kietan. Alam ko na may kasalanan ng tatay ko kay Tita Bangoyet at Yukmay. Pero ngayon, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang ko kay Ukmi at sa kanyang ina. Paano ko ito babayaran, nanay? Ang tao na dapat bumawi, na may kasalanan, ay ang tatay mo. Wala kang kasalanan para bumawi. Nahihirapan na rin kami. Ano pa bang masasabi? Maraming salamat po, Tito Nam. Maraming salamat po, Tito Nam, sa pag-intindi kay tita. Pero ang dahilan kung bakit ako umuwi ngayon ay hindi tungkol diyan, kundi para sa ibang bagay. Kanina, pumunta ako doon at nakita ko siya sa bahay ni Tatay Nam. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Bakit siya bumaba dito kagabi? Ano ang nangyari kagabi? Plano ng lalaki na magbigay ng scholarship sa bata sa tanghali. Ah? Mag-aaral sa ibang bansa? Hindi pwede! Diyos ko, kailangan ng bata na manatili kasama namin. Hindi pwedeng kunin siya ng kung sino-sino. Paano kung bumili siya ng mga bagay na makakasama sa bata? At hindi pa natin pinag-uusapan ng asawa niya? Paano kung may masamang balak siya? Kailangan matiyak na hindi pwede. Kalma Narinig ka mo ba? lang. Siguradong hindi siya papayag. Hindi niya tatanggapin sige. yan. Oo, pwede naman. Hala, saan kaya siya pumunta na hindi pa bumabalik? Hiningi niya sa akin na bantayan ang anak ng kaibigan niya ngayong gabi. Ayan, nakita mo? Kaedad niya, ang iba ay may asawa na, ngayon ay may anak na rin. Pero si Okmay sa bahay na ito, hindi ko alam kung kailan siya magkakaroon ng sariling pamilya.
Uy! Ang tadhana talaga. Sa isang bahay, 3 sa inyo ay hindi pa rin kasal. Ngayon mo lang naalala. Matagal na rin, bakit hindi mo nakita si Philip bumaba? Grabe naman, kailangan na niyang isipin ang kasal. Kasi nitong mga nakaraang araw, sobrang busy niya. Pero tumatawag din siya araw-araw, ha? Sabi niya kasi busy siya sa pagkuha ng mga litrato para sa isang patimpalak. Sabi ni tatay, maghintay hanggang sa matapos ang Canton Bridge at saka siya bababa. Hey, and you? What's up with you and Mr. Nam? Have you answered him yet? Kita mo naman, hindi ko kayang sumagot ng maayos dahil sa nararamdaman ko. Kung hindi tahimik, kailangan natin sumagot para maging tahimik ito. Isa-isahin ang mga bagay. Bakit mo naman pinoproblema lahat? Hindi ko alam kung bakit.